May nahuli nga palang bang laking mamali or big head ang aking buyok sa aming Skylob kaninang umaga mga mare at pare. Kaya naman etot inihaw na nga namin dito sa pulong maliit. Nagkanaw nga rin kami ng melon na may gatas at dito na nga rin kami nagpalipas ng init. Tapos ginawa na nga rin po ng bahay ni Buyok si Oranggi para hindi na nga po siya mawala. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman ng buhay namin ni Buyok dito sa islat. Ngayong araw nga pala ay samahan nyo kaming pumalaot dahil nakahuli nga ang aking Buyok ng banglaking mamali or big head sa aming Skylab. Pagkahuli nga po niya ng banglaking mamali kaninang madaling araw ay inilagay nga niya ito sa aming bihagan. Sa panahon nga ho ngayon mga mare at pare, bihirang-bihira na nga ho kami makahuli ng mamali or big head, kaya naman hindi na nga ho namin ito ibebenta at iihawin na nga lang ho namin doon sa pulo. Simula ho kasi nung naglalabo ang tubig ay hindi na po talaga kami nakakahuli ng maraming isda sa aming Skylab. Makahuli man nga kami mga mare talaga namang kakaunti at bang papayat pa. Nakaswerte nga si Buyok dito sa huli niya dahil tingnan nyo naman mga mare, talaga namang napakataba at bang laki pa ni. Tinanong ko nga si Buyok kung magkano na nga ba ang halaga ng ganito kalaking isda mga mare, at ang sagot nga ho niya sa akin ay siguro nga daw po ay nasa 300 piso na nga daw po ang halaga nito. Sabi nga rin ni Buyok mga mare ay kulang-kulang nasa 100 kilo nga raw ito, at nagulat nga ako sa sinabi niya mga mare, yung pala naman ay kulang ng 93 kilos. Nyas ko day. Kapag talaga si Buyok ang tatanungin nyo ay wala talagang maayos na isasagot sa iyo. Ay tama nga naman yun mga mare, kinukulang na lang talaga ng 93 kilos dahil 7 kilo nga lang yung mamali. Pagkarating nga ho namin dito sa pinakamaliit na pulo mga mare nangunguna nga ho itong si Oranggi sa pagbaba. Kapag po talaga kami pumapalaot ay si Oranggi talaga yung pinaka-excited sa amin dahil sanay na sanay po siya dyan sa pulo dahil dyan nga po siya lumaki. Para sa mga bago pa nga lang nakapanood sa aming vlog, si Oranggi nga pala mga mare ay nakuha lang namin sa pulong malaki at inampon. Isasama nga sana namin si Blacky kaso nga lang hindi nga ho namin siya nakita nung papaalis na nga kami, kaya naman si Oranggi na nga lang ang isinama namin. Paano ba namang hindi mo maisasama? Ikusa na nga ho siyang sumasakay sa aming bangkat, nangunguna pa nga sa amin. Yos ko day. Pagkarating nga ho namin dito sa pulong maliit ay nilinisan na nga ho agad ni Buyok itong malaking isda. Hinati nga lang ni Buyok sa dalawa itong malaking isda at dahil bang laki naman ho nito mga mare, yung kalahati ipiprito nga ho namin pag uwi. Nanguha na nga rin si Buyok ng panggatong dito sa paligid lamang ng maliit na pulo mga mare, at maya-maya nga lang nagpalingas na nga ho siya ng apoy. Palagi nga ho kami nagpipiknit din dito sa pinakamaliit na pulo mga mare dahil napakaganda nga ho ng view dito, tapos ay bang ginhawa pat bang lakas nga ho ng hangin. Nilagyan nga lang ho ng asin ni Buyok ang isda at pagkatapos ay isinalang na nga ho niya sa apoy. Kahit simpleng buhay nga lang ang meron kami dito sa islay, talaga namang na-enjoy ko po yung mga ganitong gawain dahil mahilig po talaga ako sa nature. Kung wala nga lang po sana kaming baby Malix, mas gusto ko nga pong tumambay dito maghapon, kaso nga lang may nag-aantay nga po sa aking maliit na bata. Dati-rati po kasi maghapon nga kami ni Buyok sa pulot, kapag kalulubog na nga ho ang araw saka pa lamang kami uuwi. Grabe mga mare, sa sobrang taba nga ho nitong isda ay nagmamantika na, kaya naman lumalakas nga ho lalo ang apoy. Pasalab na nga lang din po ang ginawa naming luto dito mga mare at pare dahil wala nga ho kaming dalang uling, pero masarap din naman po ito kahit niluto ito sa apoy. Nakabili nga rin pala kami ng melon kaninang umaga, kaya naman dinala na nga rin namin ito dito sa pulo at kinanaw. Sa sobrang init po kasi ng panahon ngayon mga mare, imbis nga po na kape yung dalhin namin dito ay nagkanaw na nga lang ho kami ng juice. Nilagyan nga lang namin ito ng isang latang gatas, kaunting asukal at dinurog na yelo. Nagawa nga rin ho kami ng sausawa na toyo at kalamansi, tapos ginayatan nga lang namin ito ng sibuyas at ng kamatis. Nakalimutan nga rin namin magdala ng sili mga mare dahil mas masarap nga ho yan kung mas maanghang, pero okay na nga rin yan kaysa naman wala. Talagang sa piknitan hindi maaaring walang makakalimutan. Yos ko day. Kung mura nga lang daw ang krudo mga mare, babalikan nga ni Buyok yung sili doon sa aming nayon, kaso nga lang bang mahal nga kaya tiis-tiis na lamang. Pagkakasarap nga ng kain namin dito, talaga namang masisira ang diet mo. Pagkatapos naman namin kumain nagkabit nga lang ang tatay ng duyan, tapos nagpalipas nga lang kami ng init at maya-maya nga'y umuwi na nga rin ho kami. Yun lang naman mga mare for today's video, at kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share, at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare.